Nagulat ang lahat nang mag-post si Donald Trump sa social media ng larawan niya bilang si Jesucristo na nagpapagaling ng tao. Noong panahong yon, biglang naghayag si Papa Leo XIV, pinuno ng simbahang Katolika. Hindi ako natatakot sa administrasyon ni Trump at malakas kong ipapahayag ang mensahe ng Ebanghelyo dahil ito ang dahilan ng aking tungkulin. Lalong nalito ang mga analista sa pahayag na ito. Ngunit lumabas na parehong bahagi ng isang kwento ang larawan ni Trump bilang Jesucristo at pahayag ng Papa na hindi siya natatakot kay Trump. Noong nakaraan, matindi ang batikos ni Trump kay Papa, kinundena ang posisyon nito sa digmaan sa Iran at tinawag na masama para sa panlabas na politika. At nanawadan siya sa aktwal na pagpapatalsik sa pinuno ng banal na luklukan na sinabing hindi niya ito matatanggap. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at i-like ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link nito. Kaya hayagang nakipagkomprontasyon si Donald Trump kay Papa matapos tumanggi ang huli na suportahan ng kanyang digmaan kontra Iran. Umabot sa puntong hayagang tinanggihan ni Papa Leo XIV ang kritisismo ng presidente ng Estados Unidos, ipinatatanggol ang kanyang paninindigang para sa kapayapaan at laban sa karahasan sa gitna ng digmaan laban sa Iran. Kasunod, magbabahagi ako ng sipi mula kay Papa. Hindi ako natatakot sa administrasyon ni Donald Trump at malakas kong ipinapahayag ang mensahe ng Ebanghelyo dahil ito ang dahilan ng aking paggarito at ng simbahan. Hindi kami mga politiko, hindi namin nilalapitan ang panlabas na politika mula sa pananaw na maaaring maunawaan ni Trump. Naniniwala ako sa mensahe ng Ebanghelyo bilang tagapamayapa. Narinig ang mga komentaryo ni Papa matapos siyang matinding punahin ni Donald Trump noong Linggo ng gabi. Kinondena ni Trump ang posisyon ng Papa sa digmaan sa Iran at sinabing ang kasalukuyang Papa ay masama para sa panlabas na politika. Tulad ng alam ninyo, nagsimula pa nung simula ng taon ang pagtutunggali ng administrasyon ng Presidente ng Estados Unidos at Vatican. Dahil may mga balita na noon pa na tinawag pa sa isang pagpupulong sa Pentagon, kumbaga ang pangunahing kinatawan ng Vatican sa Estados Unidos ng Amerika. Doon, binigyan siya ng lektura at tinanong kung bakit kumokontra ang simbahang Katolika sa digmaan ni Donald Trump laban sa Iran. Bakit kinokondena ng simbahang Katolika si Trump sa pagdakip kay Nicolas Maduro ng Venezuela? Sa totoo lang, sa Pentagon, sandali lang, sa Pentagon, iginiit nila sa banal na luklukan na hayagang suportahan ang lahat ng aksyon ng Presidente ng Amerika. Sinasabi nila na ang Presidente ng Amerika ay para mesyas na dumating para magdala ng kaayusan sa mundo, kahit gaano ito kabaliw pakinggan. Dagdag pa, ipapaalala ko ang litratong ito kung saan may panalangin sa White House at lahat ay tila humahawak kay Donald Trump na parang banal siya. Ngayon, magbibigay sila ng sipi mula kay Donald Trump na kamakailan lang niyang sinabi. Hindi namin gusto ang Papa na nagsasabing ayos lang magkaroon ng sandatang nuklear. Naniniwala siya na hindi dapat makipagdigmaan sa bansa sang gustong magkaroon ng sandatang nuklear para pasabugin ang buong mundo. Sasabihin ko na lang, hindi ako tagahanga ni Papa Leo XIV. Ipapaliwanag ko ito mamaya, pero lilinawin ko na hindi sinabi ni Papa Leo XIV na normal ang sandatang nuklear. Paalala lang, minsan ay humanga si Trump kay Papa Leo XIV. Si Leo XIV ang unang Amerikanong Papa sa Roma. Ngayon, mas madalas niyang tinutuligsa ang digmaan ng US at Israel sa Iran at kinondena ang retorika at mga banta ni Trump laban sa mamamayan Iranian bilang hindi katanggap-tanggap. Ang pahayag na ito ay dulot ng banta ni Trump na, tandaan ninyo, isinulat niya kagabi na mawawala ang isang buong sibilisasyon. Narinig ito ilang oras bago maisapinal ang 2 linggong tigil putukan sa pagitan nila at Iran. Si Trump at ang kalihim ng tanggulang pambansa na si Pete Hegseth ay laging tumutukoy sa Diyos sa kanyang mga pahayag noong sigalot. Kasabay nito, inilarawan ni Pete Hegseth ang mga aksyong militar laban sa Iran bilang sinuportahan ng Diyos. Ginamit pa niya ang mga batayan mula sa Biblia. Ayon sa kanya, ang Diyos mismo ang nag-utos na labanan natin ang Iran. Ibig sabihin, pilit na inilalarawan ni Pete Hegseth ang digmaang ito bilang isang uri ng krusada na dapat suportahan ng simbahang Katolika.
Paulit-ulit tinutulan ni Papa Leo mapatgilis ang ideyang ito at sinabi niyang hindi dapat gamitin ni na Trump at Hexit ang pangalan ni Hesukristo sa kanilang digmaan laban sa Iran. CP mula kay Papa. Si Jesus, Hari ng Kapayapaan, ay tumatanggi sa digmaan at hindi dapat gamiting dahilan ng sinuman para dito. Hindi pinapakinggan ni Jesus ang panalangin ng mga nakikidigma, bagkus tinatanggihan niya ito. Pero si Trump, gaya ng sinasabi nila, ay lalo pang lumala ang mga ginagawa. Naglabas si Trump ng mahaba at paulit-ulit na kritisismo laban sa Santo Papa sa True Social at lalo pa niyang pinalawak ang kanyang puna. CP mula kay Donald Trump. Mahina si Papa Leo Dampatge laban sa krimen at masama rin sa panlabas na politika. Hindi ko kailangan ng Papa na pabor sa Iran na magkaroon ng sandatang nuklear o naniniwalang mali ang pag-atake ng Amerika sa Venezuela. Hindi ko kailangan ng Papa na pumupuna sa presidente ng Estados Unidos. Si Leo XIV ay hindi man lang napabilang sa alinmang listahan ng mga kandidato para sa pagkapapa. At isinama lang siya ng simbahan doon dahil Amerikano siya. Inisip nila na yon ang pinakamainam na paraan para harapin si Pangulong Donald Trump. Bilang sagot sa mga sinabi ni Trump, sinabi ni Ama Antonio Spadaro ng Vatican na tinatarget ni Trump ang moral na tinig dahil hindi niya ito mapigilan. Heto ang CP mula kay Spadaro. Hindi nakikipagtalo si Trump kay Leo XIV. Nakiusap siya na gumamit ito ng wika na kaya niyang pagharian. Pero ibang wika ang ginagamit ng Papa. Sa wikang tumatangging magpasailalim sa gramatika ng kapangyarihan, seguridad at pambansang interes. Это нападение – заявление о бессилии. Kung walang may pakialam kay Leo XIV, hindi siya karapat-dapat banggitin. Sa halip, siya ay kinokritika, tinatawag sa pangalan at nilalabanan. Tanda ito na ang kanyang salita ay tumatagos ng malalim. Mahalagang banggitin na si Papa Leo XIV ay matagal nang tumutuligsa sa paglaganap ng sandatang nuklear. Noong Hunyo ng nakaraan, sinabi ni Papa Leo XIV, para sa mas ligtas na mundong walang banta ng nuklear, kailangan ang magalang na pakikisalamuha at tapat na dialogo para sa matatag na kapayapaang nakabatay sa katarungan, pagkakapatiran at kabutihan ng lahat. At dito, dapat nating tandaan na ang mga moderadong Katoliko ang tumulong kay Donald Trump na manalo sa parehong eleksyon. Gaya rin ng dati, pati nung unang termino niya bilang Pangulo, mga Katoliko talaga. Mukhang wala nang pakialam si Trump sa mga botante. Sa huli, si Donald Trump ay lalo pang bumaba, pasensya na. At ngayon, nag-post siya sa social media ng larawan kung saan siya ay nakalarawan bilang si Hesukristo na nagpapagaling ng may sakit. Sa likod ay mga bandila ng Amerika at mga agila. Pero alam mo, wala pang ibang bumaba ng ganito. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga, interesante at kailangan ng trabaho ng channel na ito, hinihikayat ko kayong suportahan ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription. Paano ito gagawin? Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description kasama kung paano suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Piliin ang pinakakomportableng paraan. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.